ang tibay, no, ng ating presidente at Department of National Defense at ang Coast Guard ko po, mga kababayan. So ngayon, may isang parte sa West Philippine Sea, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, ano ba pangalan? Nakalimutan ko. Ano? Sabina? Sabina Shoal. So may isa na palang naglalayag doon, mga kababayan, na pangdigma. Barkong pandigma ng Pilipinas. Ganyan po tumitindig ang ating presidente, ang Department of National Defense. Mga kababayan, para po sa ating para sa ating pong mga isla. 'Di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi namin ibibigay yan kahit kaperaso lang. Kasi po, bakit po nagdagdag ng isa pa pong barko, mga kababayan? Kasi nagkaroon sila ng, may nakita sila at napansin sila na nagkakaroon na naman ng pagkilos at paggalaw. Yung mga Chinese, no? Doon po sa Sabina Shoal, mga bossing. At ito nga po yung pagtatambak ng mga patay na corals doon mismo sa Sabina Shoal, mga kababayan. So bilang tugon ng ating gobyerno, mga kababayan, pinadagdagan na po ang pandigma. Ganyan po dapat, 'di ba? Hindi naman po porket na nagpadagdag tayo ng mga bantay doon. Ibig sabihin, digmaan na 'yan, bombahan na 'yan. Hindi po ganoon. Biglang sabihin, mga kababayan, na nagpapakita sila ng tapang doon sa mga umaargabyado sa atin, no? Ay saglit, hindi kami papayag niyan. Meron din pa kaming pandigma, oh. Hindi naman din po unang yan, babalay ang mga yan. Mag-iisip-isip din po yan bago po bumala, mga kababayan. At ito pa, yung mga kapwa natin o yung mga kababayan natin na mga kakamping at mga kababayan natin na mga loyalista at government supporter. Biruin mo po, pumunta sila doon sa West Philippine Sea para doon sa resupply. Nakita niyo po yung tapang ng mga yan, no? Ako, sabi ko nga ilang beses ko na sinasabi ito. Pagka meron sa August, sasama ako talaga. Kung papayagan akong makasama, kung baka mamaya may palista pa doon, di ba? Limitado lang ang kailangan dito. Kailangan yung mga importanteng tao lang. O yan. Maintindihan din po na naman natin. Pero willing tayo sumama. Hindi tayo yung kagaya ng mga DDS dyan. Ops, nabanggit na naman yung DDS. Baka mag-iiyakan na naman kayo dyan, ha? Di ba takot nga kayo? Takot kayong sumama sa mga ganon? Takot kayong lumaban sa mga ganon? Di ba? Kaya ayaw nyo, Kaya sabi nyo, yung matatapang lang ang dyan, ipadala. Yan mismo, kakamping. Di ba? Kakamping, government supporters, mga loyalista, yun, nagsama-sama. Yan ang katatakutan nila, mga kababayan. Dahil po talagang pag nagsanib, nako. Sinasabi ko po, pag nagsanib ang dalawa na yan, kakamping at pula, mga kababayan, asahan nyo po na medyo inidoro talaga ang kapupuntahan po, no? Nung kanilang mga tawag dito, nung kanilang mga kandidato. Di ba? Sana mag-resign si Senator Bato kasi kontrabida, traidor sa PBBM, sabi ni Estrella Tadihe. Sabi ni Daniel Lloret, Idol, anong klaseng mga sagot ng mayor na ito? Wala siyang alam sa buhay niya. Malas siya, natapat siya kay Senador Risa Ontiveros. Ay, totoo po. Alam niyo, hindi naman mapag-iinitan yan hindi naman ma-question yung kanyang yung kung ano yung citizenship niya Kung maayos lang po yung mga sagot. Sabi nila doon, Banat Bay, ba't napag-iinitan yung citizenship ni Mayor? Siya na din po ang umano dyan, mga kababayan. Dahil biruin mo, lahat ng isagot mo, hindi mo alam. Wala yatang taong ganun. Enrico, 206, watching from Antipolo. Ayan, nandiyan na din si Red. Share, Sir Red, shout out sa iyo. Ma'am Violeta, Madarang, 131 likes. Salamat po. Padalhan ng jacket niya si Bato, malamig sa Hague. Naku po, isa pa po yung problema pala at makati sa ulo nila yon, mga bossing, ICC. At naiisip, hindi lang po ako ang nakakaisip pati po mamamayang Pilipino, naiisip nila, natin lahat, na kapag kaya pala mga nagmamadali itong pababain si PBBM para
ma-stop yung napapabalita po na pagpasok ng ICC at pag-serve ng warrant of arrest, mga kababayan. At hindi ito bali-balita na lang ha. Kasi po, mga bossing, si Attorney Cristina Conti, siya na po yung mismong nagsasabi. Meron. At yung June, July, August na dating sinabi ni Senator Trillanes, mga kababayan, ay merong katotohanan po. Kaya lang, ang hindi ako naniniwala kay Senador Trillanes, yung mismong buwan na yon na sinabi niya. Siguro nakikita ko ito, baka itong bago matapos ang May kasi biglaan daw po di ba? Ikaw ba naman? Meron kang mga huhulihin. O di ba? Meron kang mga huhulihin. Sasabihin mo ba, huhulihin kita ng ganitong petsa, ganitong buwan. O ganoon. Bibiglain mo 'yon. 'Di ba? Bibiglain mo 'yon, mga kababayan. O yan, shoutout po ulit doon sa mga kakamping, doon sa mga government supporters at doon po sa mga loyalista na walang takot na pumunta po doon sa West Philippine Sea para mag-resupply. At shoutout din po sa ating gobyerno na talagang titindig tayo dito. Babantayan natin ang ating bahura. Ayan. Yun, biruin nyo, dalawa na yung umiikot na barkong pandigma doon. Ewan ko lang kung makapasok pa yung China doon. Kahit pa paano, mga kababayan, mag-aalangan na po yan. Di po ba? Mag-aalangan na po yan. Sabi ni Jazeb, malapit nang mahuli si Digong pero alisto tayo. Baka mag-ala Kibuloy. Hindi po malayong mangyari. May katotohanan po din yung may posible din po yung sinasabi ninyo. Diba? Parang nababawasan na nga po yata yung maisog nila, yung mautog. Meron po bang susunod? Parang wala na akong naririnig na mautog. Ang sad na, wala na tayong aalaskahin, mga kababayan. Wala na tayong aasarin. Ang sad na, ano ba yan? Ganun lang yon. Tumungo tayo dito, mga bossing. Nasa ba yung video na yun? Wala. Download. Nakuha ko na yun Kasi eto pala. Eto, mga kababayan. Alam na ng Commission on Elections kung talagang may naging... Wait lang po. Eto na po. Yung kay Mayora, mga kababayan. Hindi lang jacket, samahan ng bonnet, baka lamigin ang bumbunan. Sabi ni Ma'am Hilda, Amistad, pang 263 like ko. Ayan. Pang 266 si Jonery Constantino at sino pa ba? Ayan. Pero boss sir, pera ng bayan yan.